Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is paano lumalim sa Biblia. And nasa special series po tayo na nasa series na 7 out of 10. And may concept po ito na Mosaic Covenant. It is the covenant that God made with the people of Israel through Moses at Mount Sinai after their deliverance from Egypt. It is a conditional covenant, meaning its blessing were dependent of Israel's obedience to God's law. And makikita po natin ito sa Exodus chapter 24 verse 7 to 8. Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Moses then took the blood, sprinkled it on the people and said, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Sa Tagalog po, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisik sa mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ay isang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh na bibigay sa inyo ng kautosan ito." Ngayon naman, i-share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan natin sa teaching, the Mosaic Covenant. Sa first teaching, the law is a mirror. So, yung law na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang parang salamin na sa tuwing tayo tumitingin dito, makikita natin kung magawa tayo ng kabutihan or yung kasamaan na ginagawa natin. Dahil sa tuwing babasahin natin yung law na ibinigay ng Panginoon, doon natin malalaman kung nasusunod ba natin yung hindi, na para tayong tumitingin sa isang salamin. Sa second teaching, the law restrains evil. So, yung law, ibinigay ito para sa taong mga makakasalanan, hindi para sa taong mga walang kasalanan. Dahil nga, ibinigay niya to, nandun yung mga kautusan na hindi dapat gawin. So, basically, isinulat niya ito, or ibinigay niya ito para doon sa mga taong mga kasalanan at hindi sa mga taong walang kasalanan. So, sa third teaching, the law points to Christ. So, yung law na ibinigay ng Panginoon is nagkakaroon siya ng point sa ating Panginoon. Ibinigay niya yun upang sa ganun ay mga anak niya ay sumunod sa pag-uutos na kanyang ibinigay. Ngayon naman sa application na tayo. First application, do not judge other because we are all equal. So, kung ikaw yung taong mapanghusga, tigil-tigil naman yung mga bagay na yun dahil sa mata ng Panginoon at sa mata ng ibang tao, we are all equal. Nakakagawa tayo ng kasalanan araw-araw at hindi mo maitatanggi yun. Sa second application, abandon yourself, your old self, discover your new self. So, iwanan mo na yung dating ikaw, yung dating ikaw na makasalanan, yung dating ikaw na makasarili, and hanapin mo yung bagong ikaw. Discover mo yung ikaw, yung self mo na other version mo na mabait, yung nakakilala sa Diyos, yung magiging taong papagmataas. Sa third application, run to Jesus for forgiveness and covering. So, sa every time na may nagagawa tayo, tumakbo lagi tayo sa ating Panginoon. Ihingi natin yan ng tawad at i-cover pa tayo sa mga kasalanan bagay, na ilayo tayo sa mga bagay na yun. Ngayon naman sa discussion na tayo, why should we run to Jesus instead on relying on our own righteousness? Kasi hindi tayo dapat nagre-rely sa sarili nating righteousness dahil
kahit naman ganun, hindi pa rin naman natin natutupad yung mga bagay na yun eh. So, dapat sa Panginoon lang tayo lumalapit dahil siya lang naman makakasabi kung tama sa hindi. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.